Ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay napatay sa isang pag-atake ng mga misayil mula sa Iran. Ganito ang mensaheng ipinapakalat ngayon ng mga ahensya ng balita ng Iran at Russia na tila natutuwa pa sa ganap na hindi pa napatutunayang impormasyon. Ito rin ang mga parehong media na noong unang araw ng digmaan sa Iran, Pebrero 28, ay agad nagdeklara na buhay pa si Ayatollah Ali Khamenei at puro kasinungalingan ang sinasabi ng mga Amerikano at Israeli. Ngunit ang pagkawala ni Netanyahu sa publiko nitong mga nakaraang araw at ang pananahimik ng pamahalaan ng Jerusalem ay nagdulot ng malawak na pagkalat ng mga pahayag na ito sa pandaigdigang balita. Halimbawa, sinasabing hindi basta-basta kaya kinansela ni Steven Witkoff at Jared Kushner ang pagbisita nila sa Israel noong Marso 10. At ang paksang ito ay talagang sinimula ng seryosong pag-usapan, kaya naman nagpasya akong maglaan ng kaunting oras para pag-aralan ito. Para maintindihan kung bakit kumakalat ang ganitong impormasyon na di umano'y napatay si Netanyahu at kung ano ang nasa likod nito. At ang pinakamahalaga, gusto kong talakayin sa episode na ito kung ano ang pinagkaiba ng impormasyon tungkol sa di umano'y pagpatay o pagkasugat kay Netanyahu kumpara sa impormasyon na ang leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei ay nasugatan at nasa koma. Maghanda kayo, magiging sobrang interesante ito. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng inyong komento. Hinihiling ko ito dahil nakakatulong ito sa algorithm ng YouTube para irekomenda ang episode na ito sa mas maraming manonood. Mag-subscribe na sa Telegram channel kong Pecci News gamit ang link sa video description. Dito namin agad pinopost ang mga bagong balita. Kaya simula pa lang, magbibigay na ako ng mahalagang disclaimer para maiwasan ang paratang na hindi totoo. Agad kong sasabihin, hindi ako naniniwala sa kwento ng pagpatay o pagkasugat ni Benjamin Netanyahu. Pero sa episode na ito, kailangan kong talakain ang mga impormasyong ito at ihambing sa impormasyon tungkol sa pagkasugat ni Mojtaba Khamenei. Ayon sa Iranian media, sinasabing posibleng target ng huling pag-atake ng Iran si punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel. At maaring namatay siya dito. Ang pagkawala ni Netanyahu sa publiko ng ilang araw at ang pananahimik ng pamahalaan ng Jerusalem ay nagdulot ng malawak na pagkalat ng mga pahayag na ito sa pandaigdigang balita. Ganito isinulat ng medyang Ruso na kumuha ng impormasyon mula sa mga Iranian sources. Habang nagpapatuloy ang digmaan ng Estados Unidos, Israel at Iran, may lumabas na mga pahayag laban kay PM Benjamin Netanyahu ng Israel. Ayon sa mga ulat ng Iranian media, pinaniniwalaan na sa panahon ng mga huling pag-atake ng Iran, maaring siya ay nasugatan ng malubha o kahit namatay. Mabilis nagdulot ng malawak na reaksyon sa buong mundo ang mga pahayag na ito. At agad pagkatapos nito, napuno ang Arabong bahagi ng mga social media ng mga ulat na di umano'y inatake ng Iran ang isang sentro sa Tel Aviv at di umano'y napatay si Benjamin Netanyahu. Kahit sa mga komento sa palabas ko, may nagtatanong, bakit puro tungkol kay Mojtaba at Khamenei ang sinasabi mo? Magkwento ka naman tungkol kay Netanyahu na di umani napatay? Sige, ikukwento ko. Saan nagsimula ang chismis tungkol sa pagkasugat o pagpatay kay Netanyahu? Sa ulat na inilathala ng Iranian State News Agency na Tasnim, sinasabing bilang tugon sa mga pag-atake, may ilang mahalagang estratehikong lugar sa Tel Aviv ang kinamaan ng Iran. Sa ulat ng ahensyang Tasnim, sinasabing sa panahon ng mga pag-ataking ito ng Iran, maaring naatake ang lugar kung saan naroroon ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu. May seryosong tanong tungkol sa kalagayan ng punong ministro ng Israel. Kung iisipin, ito ay parang eksaktong kopya ng mga ulat ng Israel tungkol sa mga pag-atake sa Tehran sa mga lugar ng Tehran noong napatay si Ali Khamenei. Ngayon, kinuha ng Tasnim ang ulat, binago ito at sinabing inatake ng Iran ang mga pampamahalaang lugar sa Tel Aviv kung saan naroon ang bahay ni Netanyahu at maaaring nasaktan siya. Ayon sa mga Iranian na media, tinitingnan ang posibilidad na si Netanyahu ay maaaring malubhang nasugatan o namatay sa mga pag-ataking ito. Pero ang pinakamahalaga, kahit ang mga Iranian na media ay nagsasabi na ang mga ulat na ito ay hindi pa nakukumpirma ng mga independenteng source.
Kumalat na ang chismis at hindi na mapipigilan. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ng mga pahayag na ito ay ang katotohanang si Netanyahu nitong mga nakarang araw ay hindi nagpapakita sa publiko. Ayon sa Iranian media, halos 5 araw na mula nang huling lumabas sa media si punong ministro Netanyahu. Kapansin-pansin din na si Netanyahu na karaniwang regular na naglalatala ng mga video mensahe araw-araw ay hindi nag-post ng kahit ano sa kanyang mga personal na social media sa halos 4 na araw na. Sa panahong ito, ang mga pahayag na iniuugnay kay Netanyahu ay inilabas lamang sa nakasulat na anyo na itinuturing ding isang salik na nagpapalakas ng mga hinala. Ayon sa ulat, nakapaglabas lang na nakasulat na pahayag si Mujtaba Khamenei. Bagaman, binibigyang diin ng mga eksperto na sa panahon ng digmaan, maaaring asahan mula sa mga lider ang paglayo sa publiko dahil sa mga kadahilan ng pangkaligtasan. Bayunpaman, giit ng Iranian media na hindi, pero ang katahimikan ay nadudulot pa rin ng pagdududa na pwedeng pag-isipan. Sinabi ng Iranian media na tinaas sa pinakamataas na alerto ang seguridad sa Israel. Ayon sa mga ulat, ang mga akbang sa seguridad sa lugar kung saan matatagpuan ang tirahan ni Netanyahu ay labis na pinaigting. Ngunit, ang pinakamalaking alas ng Iran ay ang mga kinatawan ng Estados Unidos sa gitnang silangan, sina Steven Witkoff at Jared Kushner, ay talagang kinansela ang kanilang pagbisita sa Israel sa huling sandali. Nakatakda sana ito noong Marso 10, ngunit walang opisyal na paliwanag sa pagkansela ay dumami ang spekulasyon. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Nauna nang naglabas ng pahayag ang mga media ng Iran na di umano, bukod kay Netanyahu, nasugatan o kay napatay pa nga ang ultrakanang ministro ng pambansang seguridad ng Israel na si Itamar Ben-Gvir. Bukod pa rito, sinasabi rin ng kapatid ni Netanyahu at maging si Netanyahu mismo ay maaring namatay din sa resulta ng pag-atake sa kanilang bahay. Sa huli, binigyang diin ng Tehran na hanggang ngayon, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Israel sa mga paratang na ito. Sabi nila, maraming Iranian media ang nagsabing di umano nasugatan o napatay si Netanyahu, pero hindi tumutugon ang pamahalaan ng Israel. Dapat sana ay naglabas na sila ng pahayag. At dito na tayo dumadako sa pinakakawili-wili at pinakamahalagang bahagi ng episode na ito. Sabi ng mga taga-suporta ng Iran, ano ang pinakaiba ng di pa kumpirmadong balita kay Netanyahu at sa pagkakasugat ng bagong leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei? Sabi nila, pareho lang daw na chismis ang mga iyon. Pakinggan ninyo, magandang tanong yan at natutuwa akong sagutin. Inirerekomenda kung tapusin ninyong pakinggan ang episode na ito bago magbigay ng konklusyon. Makinig ng mabuti. Kamakailan, iniulat ng The Sun na British pahayagan na si Mojtaba Khamenei ay di umano'y nasa koma. Dahil sa airstrike, malubhas ang nasugatan at na-amputate ang kanyang mga binti at napinsala ang atay o tiyan. Ngayon, siya ay comatose sa isang kilalang ospital sa Tehran. Sige, sa ngayon parang kapareho lang ito ng balita na si Netanyahu ay napatay. May isang pahayagan The Sun na nagsusulat na ayon sa kanila, siya ay nasa koma. Gaya rin ng mga Iranian media na nagsasabing nasugatan o napatay si Netanyahu. Magbibigay ako ng ilang pagkukunan ng impormasyon tungkol sa kapalaran at kalagayan ni Mojtaba Khamenei. Ayon sa CNN at kanilang source, si Mojtaba Khamenei ay nabalian ng binti at nagtamo ng di seryosong pinsala noong unang araw ng pambobomba. Pero ang pinaka-importante, sasabihin nyo, The Sun, CNN, kulang pa. Yun ang mahalaga. Nauna nang sinabi ng embahador ng Iran sa Cyprus na si Alireza Salarian sa publiko sa pahayagang The Guardian na nasugatan si Khamenei dahil sa parehong airstrike kung saan napatay ang kanyang ama, ang pinakamataas na leader na si Ayatollah Ali Khamenei at 5 pang miyembro ng kanilang pamilya. Ayon kay Salarian, na isang opisyal ng Iran, hindi lumalabas sa publiko si Mojtaba Khamenei at wala ring balita tungkol sa kanya. Sa loob ng ilang araw mula nang ianunsyo ang kanyang pagtatalaga sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, hindi siya lumitaw sa publiko na dahil sa kanyang mga tinamong sugat. At dito mahalaga ang isang bagay. Gumagamit ang mga opisyal na media ng Iran ng kakaunting archival na video na nagpapakita sa bagong pinakamataas na leader na si Mojtaba Khamenei at pinupunan nila ang anumang kakulangan sa mga video gamit ang mga larawang nilika ng artificial intelligence. Walang bagong mga footage kay Mojtaba.
Noong Marso 11, iniulat ng New York Times na nasugatan si Mojtaba Khamenei sa unang araw ng digmaan. May mga hindi direktang pagbanggit tungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Khamenei Jr. na lumitaw rin sa mga Iranian na pambansang media. Tinawag ng pambansang talbisyon at ahensya ng IRNA si Mojtaba Khamenei bilang isang nasugatang veterano ng digmaan. Tinawag ng isang relihiyosong charitable organization na komite ng MDAT si Mojtaba Khamenei bilang Janbajang, na sa pagsasalin mula sa Persian ay nangangahulugang veteranong nasugatan sa digmaan. At ang pinakamahalaga, opisyal at publikong kinumpirma ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran na si Esmail Bagaei sa isang panayam sa Italianong pahayagan na Carriera de la Sera na nasugatan si Mojtaba Khamenei. Sa madaling salita, sapat na ang mga impormasyon na nasugatan si Khamenei. Walang totoong impormasyon tungkol kay Netanyahu, puro tsismis lang ang natitira. Dito ko ilalagay ang tatlong tuldok. Ano opinyon at konklusyon ninyo? Isulat sa komento. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like sa episode na ito. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong donasyon o halimbawa bayad na subscription. Paano ito gagawin? Makikita sa video description ang lahat ng link at detalye o scan ng QR code para mas madaling makasuporta sa aming channel. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang, mag-ingat kayo. Paalam sa lahat. Paalam!